Hi guys. Ah, naisip kong gumawa ng video, short video dahil bumili ako ng Blue Spark. Actually, this is a tuning kit. Blue Spark. Tuning chips, chip Blue Spark ang brand. And gusto kong malaman yun na iti-test drive ko ngayon. Kinabitan ko ng Blue Spark na tuning chip. So iti-test drive ko ngayon. At saka feedback ako sa inyo kung anong resulta. Actually sa internet ito is around 200 something, 250 something sa internet. So testingan ko ngayon ito. Kinabit ko kanina. So dito tayo sa may gas station ngayon. Papakita ko pa sa inyo mamaya pag uwi after test drive. So testingan ko. Ito palang sasakyan natin, 5 series ito, A60 5 series BMW, single turbo ito, 2006 model but drives like new car, kasi na-maintain ko ito siya, at saka yung second owner nito na nabilhan ko, maalaga din, medyo maalaga siya. Taga somewhere sa Bulgaria, tapos bininta niya dahil mag for good na siya. So nung nakuha ko ito, siyempre chinik natin lahat, okay naman lahat, okay makina, lahat. Ang nakagandahan lang nito, maganda pa yung makina niya, at saka yung sa tailpipe niya wala ka talagang makitang carbon, wala ka talagang makita. So ibig sabihin, pag wala ka makitang carbon doon sa tailpipe, yung sa pinakatambutso niya, ibig sabihin healthy yung engine, healthy, as well as the car itself, healthy yung emission and everything. So now iti-test drive ko siya. Sa M50 tayo pupunta para ma-testing natin yung buong puwersa nitong sasakyan na to, kung effective ba talaga yung tuning chip na nilagay natin. Actually yung tuning chip, ano yun, parang shortcut ng remap yun, pinaka-shortcut ng remap. Approve ito by yung tuning chip na ito, approve ito by the BMW itself. So maganda. So far ngayon, nandito tayo sa runabout, maganda siya. Mafe-feel ko yung quick response ng kanyang accelerator. So kunting pihit lang natin sa accelerator, magkaroon siya ng quick response kaagad. So maganda, na bago ko pa lang na pero maganda siya, maramdaman ko na maganda yung Blue Spark. So meron tayong nakausap nito na nagkabit na nito. Sobrang lakas daw ng kanyang sasakyan, sobrang lakas nung kinabit ito. Somewhere sa Wicklow yung nakausap natin ito. So sobrang lakas yung kanyang sasakyan nung kinabitan nito. 525 yung sasakyan niya. Ito sa atin, itong atin is 520 ito. Pero hindi sila magkalayo ng spec, hindi sila magkalayo. So dito na tayo, pa-exit na tayo sa may M50. So ipupush natin ito.
ng buong puwersa para malaman natin kung anong kagandahan itong Blue Spark na tuning chip. Ito na, parang sobrang wild na siya. Maganda talaga guys, maganda yung tuning chip, at saka worth na bilhin talaga. Ang nakagandahan nito, hindi mo na kailangang mag-remap, kasi pagka gusto mong ibalik sa standard yung ECU niya, tanggalin mo lang siya, plug and play lang ito guys, plug and play. So maganda siya, yun ang kagandahan ng mga tuning chip. Dati pa ako nagtingin-tingin ng mga tuning chip, pero hindi ko nagustuhan yung ibang mga brand. So ito, nagkursunadahan ko talaga ito dahil nabasa ko sa mga forum, talagang thumbs up talaga, 5 star, puro 5 star ang ano nito, yung Blue Spark. So maganda, sobrang lakas guys. So yung 520 ko na to, papalitan ko pa ito ng glue plugs pagka may time. Busy lang ako ngayon, so papakita ko din sa inyo sa video kung paano magkabit ng glue plugs ng mga BMW na 5 series. Basically yung mga 5 series, tatanggalin yung intake manifold kasi doon naka plaster yung kanyang tawag nito, glue plugs. So matagal na kasi ang glue plugs ito, so kailangan kong palitan. Although matagal na siya, hindi gumagana pa, pero hindi ko paabutin siya na maging bad siya. So kailangan kong palitan. Nagpapalit ako ng glue plugs guys every year, glue plugs. So not bad naman yung glue plugs pagka hindi naman masyadong kaanuhan. Every year maximum to 1 year yung glue plugs. Nagpapalit ako ng glue plugs. So papalitan natin pag may time ito. So nandito tayo sa M50 ngayon. Super ang lakas guys ng worth pinaka worth talaga na bilhin yung Blue Spark na So nung nagtingin ako nitong Blue Spark, ang nasold na dito is about 36 pieces na nasold via internet. So maganda yan, maganda talagang hatak. Ang lakas, sobrang lakas ng kanyang hatak. Maganda maganda guys, maganda yung resulta. So ito talaga, hindi ako nagkamali ng brand na pinili, Blue Spark na tuning chip. Actually racing chip ito, Blue Spark. Maganda, sobrang ganda guys. Kung gusto nyong malaman, bili kayo ng madali lang siya ikabit, plug and play lang siya, plug and play. So wala pang 5 minutes na makabit mo na siya mabilis ang hatak, mabilis ang takbo, saka quick response yung kanyang pag inapakan mo yung throttle, kanyang pedal, accelerator pedal, mabilis ang response. Maganda, super. So pagdating natin mamaya, ipapakita ko yung Blue Spark na tuning chip na kinabit natin. So hindi nyo na kailangan mag-remap at saka sisirain yung original na ECU. Kung gusto nyo ibalik sa standard, tatanggalin nyo lang. Gusto nyo pang racing ang dating, racing performance, kakabit nyo uli yung racing chip. Maganda, Blue Spark. Wala nang ibang brand mga guys. May recommend ako sa inyo dahil ako nag-testing ko na
hindi ako bibili ng mga brand na hindi ko masyadong kilala. At saka bibili lang ako pagka tingin ko sa mga forums, mga BMW forums about tuning chip. So diyan talaga ako bibili. So nainganyo ako na bumili around 250 sa internet. Nainganyo akong bumili. Saka tinisting natin ngayon, sobrang lakas, sobrang bilis ng sasakyan, sobrang bilis talaga. Sobrang bilis. Nakakatuwa lang ito. Nakakatuwa itong i-drive itong mga ganitong sasakyan dahil design talaga ito sa mga design na ito na pangmalakasan talaga. Pero gusto mo pang palakasin siya, pwede. Modified mo lang siya, kabitan mo ng big intercooler. Tapos simpleng modification lang guys. Big intercooler. Tapos merong magre-remap, pero before kayo pupunta sa remap, try nyo muna to. Wala ka nang hahanapin pa. Pag makabitan mo ng Blue Spark na tuning chip, wala ka nang hanapin pa. No need remap, I tell you, no need. At saka hindi mo sisirain yung kanyang standard from the factory standard na setup. Huwag mong sisirain dahil yan, talagang yan, maganda yan, from factory yan factory setup yan so huwag nyong sisirain yung program yan. Kung gusto nyo, ito tuning chip, kakabitan nyo lang, racing chip, plug and play lang. Ang ganda guys. Kung ibabase natin ito sa 1 up to 10 na level, sasabihin ko sa inyo, papatok ito sa mga 9 out of 10. Maganda talaga, maganda. Wala akong masabi. At saka hindi ako nagsisi na nabili ko ito, Blue Spark. Papakita ko sa inyo mamaya pagdating natin sa base natin. So ito, tinitistripe ko na. Kagagaling ko lang ng trabaho guys. Kagaling ko lang ng trabaho. So galing ng trabaho, naalala ko ang yung binili ko pala. So ngayon kinabit ko na. Tsaka na-test drive na natin ngayon. Sobrang ganda. Sobrang ganda. Ang lakas ng hatak. Ang lakas ng hatak guys. Very very responsive yung sasakyan. Very responsive. Wala kang mapi-feel na lousy na performance na. Sobrang ganda. At saka kaka-service lang natin ito about 2 months ago. Kasi magjo na ito ng NCT next month. Yung National Car Testing NCT. So next month isalpak na ito sa NCT. So for the good reason, pagka isalpak ko to sa NCT, tatanggalin ko yung kanyang tuning chip na kinabit natin para babalik siya sa normal na factory standard na ECU program. Yun lang ang kagandahan ng mga racing chip. So minsan kung makabili kayo ng racing chip pero yung mga racing chip na hindi tested, kaya medyo madismaya kayo sa performance.
Kasi meron din mga racing jeep na halimbawa yung mga piki-piki, yung mga hindi maayos na racing jeep, hindi maayos gumagana, hindi gumagana ng maayos. So pagka na-jackpot niyo yung napili niyo yung talagang maganda na racing jeep, yun talaga maganda. Saka ito, sa nabasa ko, approve ito by the sa BMW. Sa nabasa ko talagang yung mga link na niya approve, talagang approve sa mga car company maker. Pero ang tawag nito, i-exit na tayo dito dahil bawal tayong lumayo. So exit tayo. Titingnan natin mamaya kung yung natin, kinabit natin. So pakita ko sa inyo yung blue spark kinabit natin. So babalik tayo sa base ngayon. Paakyat na tayo. Ang ganda talaga. Ang ganda ng lahat. Lakas. Sobrang lakas, guys. Feeling talaga, parang feeling supercar. Feeling supercar dito. Sobrang lakas ng kanyang hatak. Tapos pagka bumira yung boost niya, talagang full power. Maganda, super ganda itong blue spark na ito. Hindi talaga ako nagdalawang isip na bumili ng ganito racing jeep. Actually matagal ko nang pinagplanuhan ito. Hanap lang ako ng panahon kasi busy yung life natin. So yun, nakakita tayo ng kunting chance na mabili natin ito. Yung pala ang guys, yung pala ang medyo may sound siya sa pagka nagano tayo ng mga bumps. Lowered kasi ito. Saka malaki yung gulong nito, kinabitan ko ng malaking gulong. Malaking gulong ito kinabit natin. At saka run flat tire yung kinabit natin. So pagka puncture, pagka naplatan ka, no worry, dahil front flat ito. So design ito na kahit nagpuncture yung gulong mo, walang kaba. Saka no need ang spare tire, no need to put on spare tire at the back kasi run flat to. Siguradong maiuwi ka sa tire na ito pagka ni-running flat mo siya, kasi hindi masisira yung alloy wheel mo dahil run flat na siya. Yun ang kaibahan sa run flat, kasi yung sidewall niya is built in na super strong talaga, super strong. Kaso nga lang yung run flat tire may kamahalan lang konti, medyo mahal siya, around 200 something each, 250 depende sa brand na gusto nyo. So ito around 250 something ito ang
isang tire nito, front plug. So maganda, lalong gumanda ang kinabitan natin ng tuning chip, racing chip. Ito yung shortcut ng remap. So ulitin ko, ang kagandahan nitong mga tuning chip, plug and play. So kung gusto mo siyang ibalik sa original na ECU program niya, tatanggalin mo lang, tapos babalik mo yung connection. Tapos kung gusto mo ng piling racing car, kakabitan, balik mo sa kabit. Ayos guys, ayos. So pag ako kasi guys bumili ng sasakyan, bibigyan ko lang kayo ng tape. Halimbawa ako sa sarili ko, pag ako bumili ng sasakyan, pipiliin ko yung sasakyan na common, yung madaling ayusin, at saka hindi mahirap yung pisa hanapin. Kagaya nito, 5 series ito, at saka ang kagandahan nito, ang design niya na engine, yung timing chain is nasa harap. Yung iba kasi na model na BMW, yung timing chain nandito sa may bandang flywheel. So kailangan mong kalampagin talaga yung buong makina, baba talaga buong makina, kasi dito nakalagay ang timing chain dito sa may transmission banda, yung sa gearbox nya banda, yung sa pinaka flywheel in between. So ito, ang timing chain ito is nasa harap lang. So pagka magpalit ng timing chain, at least sa harap mo lang ang sa harap lang ang yan lang sa harap. No need na ibaba yung buong makina. Yung ibang model kasi, yung ibang model ng mga BMW, talagang ibaba buong makina dahil ang timing chain is nakapaloob doon sa may bandang flywheel. So malaking trabaho, at saka malaki ang bayad, kasi nga magbaba ka ng engine, buong engine. Saka ang mga pisa nito, maraming pisa na available, maraming pisa. Ang kagandahan lang sa mga bibili ka ng mga lumang modelo is yung pisa is kalat na yung pisa, kasi marami old model na eh. Yung mga bagong model, wala pa mga pisa niyan sasakyan, pisa ng makina, tawag nito, ginagawa pa lang. Kung meron man silang nagawa na, pero hindi rin karamihan, hindi pa marami, hindi pa gaano sila makapag-supply ng mass production. Pagka merong sira yung mga bagong model, hindi pa. So dadaan talaga sa mga, ang pisa na bibilhin, dadaan talaga sa mga dealership, mga car dealership, dahil i-request itong pisa na papalitan o kaya bibilhin. I-request pa yan, kasi ibig sabihin i-request nila for siyempre gagawin yung pisa, manufacturer pa, whatever, kasi hindi pa hindi pa gaanong kalat yung pisa, wala pa sa mass production ng pisa.
So, at saka kailangan ng sasakyan lang talaga malaga sa langis, tubig or coolant. Saka huwag kayo maglagay ng mga tap water sa inyong cooling system. Alam nyo kung bakit? Ang tap water guys, mayroong certain chemicals din. At saka in the long run, mayroong temperature ang tap water or ordinary or water only. Meron ding maximum temperature. So pag maabot na yung maximum temperature, ano na, hindi effective. Saka magkukos ito ng corrosion sa loob. Kasi nga in the long run, ang water, ordinary water, kakalawangin ito. Create ng kalawang sa radiator, sa water pump, sa mga linyada. So hindi maganda talaga. Ang pinakamaganda talaga yung coolant lang talaga ilagay ninyo. Kasi ang coolant may lubrication system ito para sa kanyang thermostat, para sa kanyang water pump. Saka naglulubricate ito ng mga mga water pump, yung sa water seals niya, gaskets. So hindi siya harm gamitin doon sa kanyang engine, paloob ng engine block. Hindi siya harmful, wala siyang harmful chemicals. At saka depende rin sa model na ilalagay ninyo. Ang coolant kasi may kulay-kulay, may kulay pink, may green, minsan may yellow, may normally ang ginagamit is pink at saka green at saka blue. Yun lang ang pinaka common na gamit. Pero sa BMW, ang coolant lang ng BMW is kulay blue. Blue lang talaga yung sa BMW. Iwan ko sa ibang brand, ibang brand na masasakyan, pinaka common is pink, kulay pink yung ginagamit na coolant. Pero sa mga BMW, kulay blue lang talaga, kulay blue sa mga BMW. So maganda. Yan na guys, narinig nyo yung grip ng engine. Talagang sobrang lakas ng engine. So papakita ko sa inyo pagdating natin mamaya. Sobrang lakas ng Blue Chip guys, Blue Spark. Maganda ang Blue Spark. Totoo pala yung nababasa ko doon sa forum. So, totoo yung nabasa ko sa forum guys. Hindi ako basta-basta bibili ng mga materials o kaya pang-upgrade na hindi ko nababasa sa forum. Kailangan mo ng proof kung bibili ako. So talagang ito, pagpapatunay ito na maganda talaga ang Blue Spark sa mga BMW tuning chip. Maganda ang Blue Spark. Sobrang lakas, quick response. Feel mo kagad na ano siya, super massive response. Pag biniga mo pa siya, talagang malakas talaga. Ano yun? Grabe talaga, quick response. Ganda ng response niya. Super hatak. So yan na guys. So babalik tayo doon sa car maintenance.
alagaan nyo lang ng oil, tubig, coolant, saka kunting check kung ang aircon nyo pala ay hindi gumagana, i-check nyo yung tubig. Kung merong naman tubig tapos hindi pa rin gumagana, check nyo yung fuse, pinakalas, check nyo yung relay, at saka pagka ang heater hindi gumagana, check nyo yung relay, check nyo yung tubig, check nyo yung mga linyada, kung malang tagas, lahat. So heater valve, lahat. So yan lang, yan yung sa cooling system, pinaka basic lang yan sa cooling system. Pag nag-on kayo ng heater, ayaw gumana yung heater, check na yung blower. Tapos ng blower, check na yung relay. Tapos ng relay, check nyo yung fuse. Tapos ng relay, okay lahat, check nyo yung kanang dial dito sa may climate, pause button, yung tawag nito, yung sa mga climate control nya kung magana. Tapos yung linyada kung parado. Sa aircon naman, yung condenser, pagka marumi na ang condenser, yan, hindi rin gagana yung aircon pagka madumi yung condenser. Saka pagka nag-recharge kayo paparecharge kayo ng aircon, machine talaga, merong machine nga nagdi-drain yan sa may first stop na nagdi-drain sila ng merong machine yan na isasak niya yung old na freon. Tapos yun, kasama na linis noon sa buong linyada ng aircon system. Vacuum ang tinatawag, vacuum niya yung mga old na kasama na yung linis doon. So malapit na tayo. Ganda talaga, ganda ng Blue Spark Racing. So malapit na tayo darating. Tawag nito, ito na tayo sa may runabout ng Blessington. At may Blessington, Tala overpass. So ganda, sobrang saya ko talaga na nakuha ko itong Blue Spark na ito. Sobrang ganda nito. Super ganda. So, papakita ko sa inyo mamaya. Napakaganda ng napakagandang gawa nitong Blue Spark na to. Although medyo may kaliitan lang yung niya, yung motherboard ng tuning chip niya, merong kaliitan, malaki lang kunti, mga dangkal lang ang laki, isang dangkal, pero sobrang ganda sa loob. So no need remap. The whole remap system nilalagay niya doon sa tuning chip, racing chip, which is optional. Gusto mo nang
racing ka, lagyan mo ng racing chip. Gusto mo balik siya sa normal, tatanggalin mo lang yun. Napakasimple, plug and play. Maganda, super ganda. Ako ang patunay guys, pagka bumili kayo ng Blue Spark na mga racing chip na panglagay nyo sa sasakyan ninyo. Actually, matagal na akong nainganyo nitong racing chip na ito. Gusto kong makasubok. So ito na nga, nasubukan ko na. Super ganda talaga. Pinaka worth bilhin ang racing chip na Blue Spark. Worth it. I have no regrets about these things na nabili ko. Although may kamahalan, pero talagang babalik sa iyo yung presyo. Saka sulit yung presyo na binili. Sulit. Lagay ko siya sa manual. Grabe. Atak. Halos mag-skid na yung wheel niya doon sa likod. Yung BMW guys, rear wheel drive ito. So minsan pagka bumili kayo ng mga BMW, although rear wheel drive in mga BMW, pero meron din silang front wheel drive. So pagka bumili kayo ng mga sasakyan, piliin nyo yung mga RWD, yung rear wheel drive. Sinsya na, hindi ko ganong mapanggit yung rear wheel drive. Patay. Mahina kasi tayo sa English eh. So dito na tayo sa ating base. Return to base na tayo. So ito na yung base natin. Papakita ko sa inyo ngayon yung nabili ko na Blue Spark racing chip na pinaka maganda na brand na nabili ko. Magandang brand, maganda. So paparada tayo. Pakita ko sa inyo yung Blue Spark. Ano yung sasakyan natin? Ano yung brake? Ito cooler. Yung Blue Spark, yung sinasabi ko, ito yun. Kita nyo yung blue? Yan yun. Yan yung kinabit natin. Yan yung Blue Spark.
Madilim lang kasi. So yun yung Blue Spark na racing chip. So babalik na tayo. Babalik tayo sa loob dahil malamig. So tawag nito, paparada na lang natin ng ayos. Hindi tayo maano ng iba na napaka-road natin mag-parking. Paparada natin ng maayos to. Para wala masabi yung kapitbahay. Paparada natin ng maayos. Okay. So, yan guys. Yun. Super tasted talaga. Kung bibili kayo, ako ang patunay na maganda ang Blue Spark. Bye bye. Thanks for watching.